Hello mga paps! Kamusta kayo dyan? I hope you are all doing well. And in today's video, ikukumpara natin tong RCB MB2 Plus sa YSS-G series na shock for Click 160. Okay, bago tayo magsimula, gusto ko lang ilinaw, I'm satisfied with this shock. Marami kasing nagtatanong baka nagkaroon ako ng issue sa shock na ito. Wala po. Bale, I'm making this video para sa mga riders natin dyan na pinagpipilian kung ano ang kukunin nila, kung RCB ba o YSS, para malaman nila yung pros and cons ng bawat isa, para malaman nila kung ano yung kukunin nila. Para simple yung video, stick tayo dito sa RCB, tsaka sa YSS-G series na shock. Okay, let's go! Actually, mahirap pag-usapan ng looks dahil subjective yan. Kung ano yung maganda sa akin, baka hindi maganda sa inyo. Pero okay lang yan. Yun nga yung nagpapasaya ng buhay eh. Yung diversity, yung pagkakaiba-iba natin. Pagdating sa colorway, parehong shock, maraming pagpipilian. Depende na lang siguro sa team ng build nyo. Syempre kung RCB build ang gagawin nyo, it would be logical na you would go with RCB shock. Pero kung ang build nyo ay Tylok, I would suggest na YSS shock ang kunin nyo. Sa aking opinion, mas simple ang design ng RCB shock na ito kumpara sa YSS. Mas maganda yung engineering ng YSS shock. Pero gusto ko lang linawin, this is not to offend RCB users. So that's just my opinion, okay? Okay, so punta naman tayo sa features. Alin ba ang lamang pagdating sa features? So parehong shock, 330mm ang distance from eye to eye. So parehong shock natin ay may spring preload adjustment. Parehong shock ay may progressive spring rate. Okay? So parehong shock, halos pareho ang travel nila. Suspension travel. Okay? So ano ang difference nila? So magsimula tayo dito sa RCB shock natin. So itong RCB shock natin merong damping adjustment. So pwede mong timplahin yung balik ng suspension from compression gamit itong dial na ito. Sa YSS naman, yung damping niya is progressive damping. So yun yung kaibahan nila. Hindi adjustable yung sa YSS. So ang progressive damping sa YSS, that means yung damping will depend kung gaano kababa yung compression ng shock na ito. Sa YSS naman, adjustable yung top part ng shock. So meron kang, kung hindi ako nagkakamali, 20mm of adjustment. So correct me if I'm wrong na lang po. Itong sa RCB naman, fix na yung height niya. So yun yung main difference ng features ng dalawang shock. Sa performance naman, honestly, wala akong masyadong naramdamang pagkakaiba when switching from RCB to YSS na shock. So kung meron mang pagkakaiba, hindi ko nararamdaman. That's with single rider tsaka with OBR. So please take note na yung RCB shock ko at yung YSS shock ay parehong nakatono yung spring preload bago ko ito gamitin. Okay? Ang magandang part sa dalawang shock nito, sa RCB tsaka sa YSS, pareho silang kumakarera sa circuit. So yung mga top tier na shock nila, merong trickle down technology sa mid tier tsaka sa mga entry level na suspensions nila. Kaya pareho tayo sigurado sa performance. Okay, so sa installation naman tayo. Ito na siguro yung pinakamalaking difference ng dalawang shock na ito. Diba sabi ko kanina mas maganda yung engineering ng YSS na shock? That's because 100% plug and play ang shock na ito sa Click 160 natin. Ilalagay mo lang yung metal collar doon sa loob ng bushing and then pwede mo lang install sa motor mo. In my experience, kapag natanggal mo na yung dating shock, siguro mga 10 to 15 minutes na ikabit mo na yung YSS shock sa motor mo. So, ganun siya kadali, ganun siya kabilis. Hindi katulad dito sa RCB. Kapag ikakabit mo ito sa Click 160 natin, meron ka pang modification na gagawin. So, ang una mong gagawin, ililipat mo itong bushing na ito doon sa RCB. That means magtatanggal ka pa nito and then magpipress ka ng bushing doon sa RCB. Malamang yung iba sa inyo sinasabi, meron kasamang metal collar yung RCB. Well, meron nga. Pero kasi pag ginamit nyo yun, at gagamitin nyo yung stock bolt na kasama ng Click 160, merong alog sa loob ng metal collar yung bolt na yon. Yung shock, may laro yun, may puwersa yun, and then hindi sakto yung collar doon sa bolt. So may possibility na magkaroon ng vibration dahil nga hindi sakto yung collar doon sa bolt. So ang susunod na modification na gagawin mo sa shock na ito para may kabit mo sa Click 160 mo ay tatabasan mo itong part na ito. And then tatabasan mo yung part ng chassis na pinagkakabitan nito. Okay?
Kasi pag hindi mo tinabas yon, once na ikabit mo ito, mahihirapan kang ikabit ito kasi merong clearance issue. Tumatama to doon sa part ng bracket. Okay? So, tatabasan mo itong part na to. Kuha ka ng grinder or Dremel. Tabasan mo around 0.5 mm. And then, doon sa bracket na pinagkakabitan nito, tatabasan mo ng 2 to 3 mm. So, once na natabasan mo na, magkakaroon ka na ng plenty of clearance para maikabit mo ito ng swabe. Okay? In my experience, so nung kinabit ko ito, lipat bushing, troubleshooting, and then i-grinder mo yung part na yon, inabot ako ng halos kalahating araw para maikabit ko lang ito sa Click 160 ko. Okay? So, you might want to consider yon compared dun sa YSS na 100% plug and play. So, ito na siguro yung pinakamalaking factor sa ating lahat, no? Yung price. So, ang presyo will depende sa shop. Ang YSS natin is around 5,400 to 5,500. Itong RCB natin is around 2,400 to 2,500 pesos. So, halos kalahati nung presyo ng YSS. Pero think of it this way, yung convenience ng pag-install ng YSS shock yung binabayaran nyo. Well, at least yun yung iniisip ko. Okay, so let's summarize. Pareho silang maraming colorway na pagpipilian. So, merong black, red, yellow, and white. Parehong may spring preload adjustment. Parehong merong progressive spring. Halos pareho ang suspension travel ng dalawa. Sa compression damping naman, lamang ang RCB. Sa height adjustment naman, syempre doon tayo sa YSS. Plug and play, YSS. And syempre, affordability sa RCB. So in closing, bakit nga ba ako nagpalit from RCB to YSS? Well, simple lang. Personal preference. So personal preference ko talaga ang YSS shock. So kahit sa Raider 150 ko noon, RCB ang mga accessories noon, pero pagdating sa suspension, YSS shock yung pinipili ko. So yan ang mga paps ang information based on my personal preference sa dalawang shock na ito. Kung namimili kayo sa dalawang shock na ito, sana naging malaking tulong itong video na ito. Ang masasabi ko lang ay sundin nyo kung ano yung tinitibok ng puso nyo. Ngayon, kung gusto nyo makuha itong shock na ito, ipaparaffle natin ito. Joke lang. Mapupunta to kay Josh ng Team Ka Good Boys. So kung mahilig kayo sa motor, kung mahilig kayo sa technical aspects ng motor, check nyo yung channel niya, subscribe kayo sa kanya dahil marami kayong matututunan sa kanya. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please click the like button below. Subscribe na rin kayo and turn on notifications. Again, maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video nito. Kung wala man, sana na-entertain ko kayo. Ako po si Mark. Ride safe lagi mga paps and kita-kits tayo sa daan. Peace out!